tips na pwede nating ibigay or sabihin or ipayo sa mga baguhan dito sa Taiwan or dito sa abroad. Number one, huwag kayong magpapaapi. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Huwag kang mag-garantor, guys. Alagaan ng sarili. Lang. Focus sa goal, kung ano yung mga pangarap natin na nagpunta dito sa Taiwan is yun, focus lang tayo dun. Diretso lang. Yun guys, kakarating natin dito sa dorm at wala tayong kasama ngayon, so ang gagawin natin is magpa-vlog tayo mamaya. So magbibihis muna tayo, tapos habang kumakain is pag-usapan natin ano nga ba ang pwede nating ibigay na tips ngayong 2026 para sa mga baguhan dito sa Taiwan. So nagbigay na tayo ng ano dyan guys, ng vlog about dyan. I-ano na lang natin, i-base na lang natin kasi may nabasa akong post sa Facebook page at Facebook group na nagtatanong sila kung ano nga ba yung tips na pwede nating ibigay or sabihin or ipayo sa mga baguhan dito sa Taiwan or dito sa abroad. So pag-usapan natin mamaya guys. Medyo nakakatuwa kasi yung mga sagot ng ibang mga datihan dito sa abroad kaya naisip kong i-content. Kita kasi mamaya. Pa-check up tanga ta. Kaya mo pa-check up tanong ko ha. Baka tamad kan kanim dito. Ano tayo utensils mo dito? Rinig ba guys? So kung nakikita nyo tong hawak ko, meron na tayong mic. Bali matagal na siya guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi kung hindi dahil po sa inyo is hindi tayo makakabili ng mic natin sa pagbablog. Pati yung kamerang gamit natin guys, dahil sa inyo yan. Yan yung unang naging investment natin nung unang sahod natin dito sa YouTube. So shout out sa inyo guys, sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, yung gustong malaman ng buhay ng isang factory worker dito sa Taiwan, kung paano yung trabaho dito, paano yung pamumuhay namin bilang isang mga dayuhan dito sa bansang Taiwan guys. So sana patuloy nyo akong suportahan dito sa aking pagbablog. Ayan oh. Crispy ba guys? Salamat po. So next is ang pag-uusapan natin ngayon guys is yung nasabi ko na kanina. I-share natin kung paano nga ba or yung tips na sa mga baguhan dito sa Taiwan. Mamaya na tayo mag-usap guys. Galing kasi ako sa panggabi na duty. Kain muna tayo. So papakita ko sa inyo yung pagkain ko ngayon. Bubuksan muna natin tong mahiwagang lunchbox natin. Pakinggan nyo. Ayan. Meron siyang rubber. Yun oh. Yun oh. Oop. So itong box na to guys is naglalaman to ng, ayan, pakita ko sa inyo. Naglalaman yan ng sitaw tsaka kanin. So yan yung nakukuha naming libreng pagkain dito sa amin guys, dito sa aming company. Kada umaga po yan libre. Tapos kapag sapit ng tanghali, pag sapit ng hapunan, libre din po. Nasa sayo na lang kung paano mo siya diskartehan kasi minsan iba yung lasa ng pentang talaga dito guys, sadya.
Eh, kayo na lang magsabi kapag andito na kayo. At yung sa amin is talagang nasanay kami. Baga, nasanay. Saglit, sabit lang natin to. Yun, nasanay kami na magpentang nung pagdating namin dito sa Taiwan. Kaya medyo nakakatipid-tipid tayo, guys. Yun, tips yun, guys. Technique yun para makaipon ka dito sa Taiwan. Kailangan mong sanayin yung sarili mo sa pentang. Kasi may mga pentang naman, may mga lutong pentang na masarap din. So, ito naman guys is Bicol Express. Parang luto dyan sa labas na binibili namin. May mga nagbebenta dyan na kababayan natin para magbenta ng ulam every umaga at saka hapon. Saglit, kailangan ko munang picturean tong ulam ko at ipakita ko sa asawa ko. Ayan. Ibig sabihin nun, kakain na tayo. So, kain muna tayo guys. Mamaya na tayo magkwentuhan. At ako'y nagugutom na. Kwento ko sa inyo yung kwento ko sa inyo yung kung bakit ganito yung suot nating pumapasok. Shout out Idol Makina. Mainit. Tanggalin muna natin. Medyo makapal na yung buhok natin guys. Kailangan na naman nating magpagupit niyan. Ang gupit pa naman dito is bagay, mura ang gupit dito guys compare dun sa palengke. Kain tayo guys. Compare dun sa mismong sentro. Ang gupit dito is ipay or 100 NT sa mga kababayan nating Pinoy. Yung iba naniningil lang 150 pataas. Ewan ko lang sa ibang mga yung mga taga Taiwan diyan, magkano po gupit niyo diyan sa inyong mga company? Ang kagandahan naman nung Pinoy na nagugupit is masasabi mo kung ano yung gupit mo talaga. One time nga guys, nagpagupit si Mrs. diyan. Wala pang 30 minutes tapos na yung gupit niya. Tapos ang mahal-mahal pa nung gupit niya guys. Ayun, inaaway ako. Okay din bumili ng mga lutong ulam paminsan-minsan or lagi kung ayaw nyo talaga magpentang. Nasa sa inyo naman yan eh. Kung gusto nyo magpentang or gusto nyo talaga ng Pinoy food. Kasi ayan, dyan na naman papasok yung guys. Dyan na naman papasok yung sabihin ko na naman. Dyan na naman papasok yung investment sa sarili. Kailangan mong mag-invest sa sarili mo para makapagtrabaho ka ng maayos dito sa Taiwan. Gawin mo yung gusto mong gawin. Kasi ikaw naman yung nagtatrabaho. Hindi naman sila, di ba? Tapusin ko muna to guys. Kita tayo mamaya. Gutom na ako eh. Sarap kumain. Ang sarap kumain kapag pagod na pagod ka. Grabe yung pagod ko. Dapat nauuna to eh. Dapat talaga nauna to.
Sa loob ng 2 taon ko dito sa Taiwan is madami akong struggle na dinaanan guys. Meron yung times na parang ayoko na. Suko na ako dito sa abroad, sabi ko. Uwi na ako ng Pinas. Alam mo kung ano nang naging motivation ko, guys? Alam niyo kung ano? Utang. Isipin mo pa lang yung utang mo. Mapapamura ka na lang. My goodness. Hirap pag wala kang sariling ipon. Pag gusto mong mag-apply sa ibang bansa tapos wala kang pera. Mahirap nun, guys. May lending naman, pero syempre, sa ibang bagay is kailangan mo talaga panimula. Kailangan mo magsimula ng kahit sabi mo 15,000. Di ba naman 15,000? 15,000 pesos. Diba? Sa mga nandito sa Taiwan, alam ko naranasan na nila yan. Pero, yan yung magpapatibay sa inyo, guys. Yung salat kayo sa pera na pumunta dito sa Taiwan. Yan yung magiging foundation nyo dito sa Taiwan. So, simulan na ba natin yung tips natin, guys? Yan muna natin. Saglit nga, yung noo ko ang ano. So, yung suot natin, guys, is ito. Ito yung uniform namin. So, ito yung uniform namin. Tapos, kahit anong pants, wag lang yung butas-butas. Tapos, safety shoes. Yun yung uniform namin sa trabaho. So, meron ako nito tsaka inset. Kasi sobrang lamig sa loob ng factory, guys. Dun sa department namin, sobrang lamig. Tapos, minsan is nalalangisan yung mga braso ko. Sobrang kati kapag katapos ko galing sa duty. Kaya, mas mainam na may ganito na gamit pag magtatrabaho. Kasi nga, bakal dun sa amin, lahat ng bakal dun may anti-rusty na nilalagay. So, oil yun. Kapag syempre, mahawak ka ng bakal, is hindi mo maiwasan malagyan yung balat mo ng oil. Yang kati-kati nun, guys. Kaya sa mga magtatrabaho dyan, pupunta dito sa Taiwan, nabubulo na naman ako, sobrang busog. Kaya sa mga pupunta dito sa Taiwan, guys, magtatrabaho dito is, syempre, nasa sa inyo na kung paano nyo alagaan yung sarili nyo. Alagaan yung sarili, hindi yung ibang sarili. Baka magkaroon kayo ng dyan. Iba na yung inaalagaan nyo, guys. Diyos ko, Lord. Hindi kayo makakaipon yan. Promise. Kasi syempre, iba na yung focus mo, ibang sarili na, hindi na yung sarili mo, hindi na yung pamilya mo, di ba? So, dako tayo sa topic natin talaga ngayon, guys. Kung ano nga ba yung tips ngayon sa mga papunta dito sa Taiwan. So, meron akong nakita dito sa Facebook na nagbigay ng tips. Ito si Madam. Hirap na hirap mag-apply. Ito. Huwag kang parang kawawa dyan sa... May bibigyan ako ng tips para sa mga kapwa ko Pinoy dyan na bagong dating dito sa Taiwan na nagtatrabaho sa mga factory, yung mga bagong starta dyan. Siyempre wala pa kayong alam pagdating nyo sa company. Makinig kayo sa sasabihin ko, ha? Siyempre nga bagong dating kayo, di wala pa kayong alam. Tapos matuturuan kayo dun sa mga matatagal na. Tapos yung mga matatagal na yan, kapag nagtuturo yan, matataray yan. Akala mo tagapagmana yan ng kumpanya. Tapos sasabihin ko sa inyo, ha? Huwag kayong magpapaapi. Girl, lumabang ka. Ba't ka magpapaapi sa mga yan? Paras lang kayo made in the Philippines, ha? Tama yun, guys. Number one, huwag kayong magpapaapi sa kapwa nating Pinoy tsaka sa ibang lahi. Kasi may mga karapatan tayo dito, guys, na
nilaan ng government of Taiwan kung ano yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin. Pagkadating mo dito sa Taiwan, meron silang ibibigay na parang maliit na libro. Andun yung mga rights natin bilang isang foreign worker. So, dapat wag kayong pero tandaan nyo guys, tandaan nyo to, wag na wag kayong mananakit ng kapwa nyo dito. Kasi sigurado ako na mapapauwi kayong Pinas. Yun yung number 1 na wag nyong gagawin. Manakit ng kapwa or Taiwanese. Wag na wag nang gagawin yung guys. So, ang next natin guys is na tips is wag na tayong mag-cut. Siya rin lang naman. Ang number 2 natin na tips guys is wag na wag kang magtitiwala kahit kanino. Yung sarili mo lang dapat ang pagkatiwalaan mo dito. At saka kung meron kang kapatid, asawa, ganyan, o kahit girlfriend guys, wag kang magtitiwala. Alam nyo ba, yung isang kwento ng isang kasama namin, may girlfriend siya dito tapos siya umuwing Pinas. Ngayon, iniwan yung girlfriend niya palang umuwi ng Pinas. Iniwan niya yung ATM niya sa boyfriend niya. Pagkabalik niya ng Taiwan, naharang na siya dyan sa airport. May kaso na pala siya kasi sinanla pala nung lalaki yung ATM niya. Sus, na-addict siguro sa sugal yun. Pisting yawit. Kaya, number 2 yun guys, trust no one dito sa Taiwan. Ang hirap ipagkatiwala yung, di ba? Akala mo, buong buo yung binigay mong tiwala tapos sisirain lang nila, di ba? Sakit kaya nun. Number 3 natin guys, para sa mga baguhan dito sa Taiwan is alagaan ng sarili. Lang. Focus sa goal, kung ano yung mga pangarap natin na nagpunta dito sa Taiwan is yun, focus lang tayo dun. Diretso lang. Siyempre, may mga hindi may iwasan na bagay, pero dapat alam mo yung tama at mali. Diba? Alam nyo na yun kung ano yung sinasabi ko. At ang number 4 natin, number 4 na ba tayo? At ang susunod natin guys is yung about sa pera dito. For example, yung kasama mo, barkada mo, kakwarto mo is umutang sa lending company. Wag na wag kang mag-guarantor guys. Bakit? Meron dyan, umuutang, tapos ginagarantor nung kasama niya sa kwarto o kaibigan niya. Ngayon, ang laki ng utang. For example, 100,000. Pag yan tinakasan ng umutang guys, nako, ikaw na garantor ang magbabayad at sisingilin nung lending company dito sa Taiwan. Sasakit ang ulo mo dun guys. Ang daming ganyan, pinopost sa Facebook groups. Tandaan nyo yan guys. Never ever guarantor anyone unless asawa, kapatid, yan. May emergency sa Pinas, yan, pwede yan guys. Pero kapag mga luho-luho, kunwari business, gagamitin sa ganito ganyan, kunwari emergency, hindi mo naman masyadong close, naku, wag na wag mong gagawin yun. So, ang next natin guys is na tips is ano ba? Para sa mga baguhan na may mga kabatch, ingat-ingat sa pakikipag-close sa mga yan. After 6 months, 7 months, 1 year, hindi na kayo nagpapansinan ng mga yan. Promise. Meron yung mga nagiging matibay ang samahan, pero kadalasan, karamihan, sa dulo, nagsisiraan, nag-aaway yung mga magkakabatch dyan. Hanggat masaya pa kayo, sulitin nyo lang. So, yun lang guys. Siguro, madami na akong nasabi. At marami pa akong masasabi. Yun lang guys, muna sa ngayon. Kailangan muna natin tapusin tong video natin ngayon. At mainit guys. Hindi katulad sa factory kasi na sobrang lamig dun. Parang negative 3 na yung lamig dun eh. Kasi kailangan ng malamig sa bakal para hindi siya magkalawang ba.
So yun guys, maraming salamat at sinamahan nyo akong kumain. Sana yung mga tips na yun is nakatulong kahit konti. 'Di ba? Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin lagi. Paki-like naman guys. Isang like lang oh. Sai Chen.